So what is up guys? Poy Paule. Welcome back to our channel. So hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, don't forget to subscribe to our channel. For today's video, ang pag-uusapan natin is all about calories, calorie deficit, calorie surplus, energy balance. Samahan nyo ako, pag-usapan natin to. So let's go! So ano nga ba yung calorie? Calories is all about energy that we consume from food and drinks. First, ano nga ba yung energy balance? It is the calories in and the calories out. Ano nga ba yung calories in? So it is the food and drinks that contains calories na kinakain natin or iniinom natin. For calories out naman, ano yung calories out? It is the RMR, thermic effect on food, and other physical activities. Ano nga ba yung RMR? For example, every time na umihinga tayo, yung heartbeat natin, blinking of eyes, may calories out na nangyayari dito. So, for thermic effect on food naman. So, for example, dina-digest natin yung food, ina-absorb natin, and ini-store natin. So, there is a calories out na nangyayari. Or, in short, nag-exert tayo ng energy. For the last one naman, ano naman yung sa physical activities. For example, naglalakad tayo, nag-workout tayo, so may calories out na nangyayari doon. What is calorie deficit? For example, ang isang tao ay maintenance calories na 2,000. First option mo para mapunta ka sa calorie deficit is pwede mong bawasan ng 200 to 500 calories yung food intake mo. Ang second option mo naman is you can burn through cardio or exercise yung 200 to 500 calories. So, in that case, naka-calorie deficit ka kasi mas mababa na yung first food intake mo kaysa sa maintenance calories mo. Or yung pangalawa naman, naka-maintenance calories ka, pero you burn extra calories para ma-hit mo yung calorie deficit. Ano naman ang maintenance calories? For example, ang isang tao ay may maintenance calories na 2,000. Caloric intake niya is 2,000. Calories out niya is 2,000. So in this case, walang changes na mangyayari sa isang tao. Okay? So, magme-maintain lang ang weight ng isang tao. Ano naman ang calorie surplus? So, sabi nga natin kanina, ang example natin is, ang isang tao ay may 2,000 na maintenance calories. Okay? Pero ang calorie intake nito is nasa 2,500. Ang calories out naman nito is nasa 2,000 lang. Okay? So, in this case, mas mataas ang kinakain niya kaysa sa kina-out niyang energy or sa kinokonsume niyang energy. Okay? So, in this case, magkokosto ng weight gain. Ngayon, alam na natin yung meaning ng calories, calorie deficit, calorie maintenance, and calorie surplus. Recap lang tayo. Pag ang tao gustong pumayat, kailangan naka-calorie deficit. Pag ang tao naman ay gustong mag-maintain lang ng weight, kailangan naka-calorie maintenance lang to. And then last one naman, pag ang tao ay gustong mag-gain ng weight, dapat naka-calorie surplus to. Samahan nyo naman kami, mag-workout kami sa MNLA Fitness with my clients. Kilalanin natin kung sino yung mga naka-calorie deficit and naka-calorie surplus. Samahan nyo kami, so let's go! Woo! I can feel the blood creeping up. Huwag iyak! From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. So this is Joke and this is Ray. Nagpe-prepare sila for natural bodybuilding competition this July 9, IFBB Philippines. Ang goal nila is to step in stage ng may magandang symmetry, conditioning, and posing. So bakit kasama pati posing? Kasi kahit anong ganda ng conditioning mo and yung symmetry mo, kung hindi mo kayang showcase sa stage, so mahirapan ka din. So paano nga ba nila gagawin yung mahit nila yung magandang conditioning and symmetry? Siyempre, kailangan ng maayos na program and then at the same time, ngayon ay nakaka-calorie deficit sila. So, ito naman si Dre. Dre ay isang student. So, ano ba yung calorie intake mo and cardio per day? Ang calorie intake ko per day is nasa 1 and ang cardio ko is 500 calories lang per week. Narinig nyo, 1,500 calories average per day and then yung cardio niya is 500 lang per week. Yun ay dinesign ko dahil sa lifestyle ni Dre kasi isa siyang student. So yung time niya is limited lang.
So, kailangan maayos pa rin yung nutrition niya and then yung workload niya is designed pa rin na makapag-recover pa rin siya at makapag-perform na maayos sa training niya. Ganun lang yung macros niya at saka yung cardio. Hindi sobrang taas, hindi sobrang baba. So, fit yan sa lifestyle ni Dre. So si Dre ay naka-calorie deficit. Okay? So, meaning, ang calorie output niya is mataas kaysa sa calorie intake niya. Kasi ang goal nila, pag sumampa sila sa stage is talagang sagad yung conditioning nila. So, tanungin natin siya kung paano niya minamanage yung training, yung pagpe-prep ng food habang isa siyang student. Bago mag-prep, inayos ko na yung time management ko. So, ang ginagawa ko palagi is, siyempre, unahin ko yung studies ko. Klase muna. Pagkatapos ng klase, dun na ako mag-workout. And then, after ng workout, magpe-prep na ako ng meals for tomorrow. And, ayun, bali, ayun lang, cycle lang. So, yun, everyday hindi rason na student ka tapos hindi mo kaya mag-prep. Okay siya, ang ginagawa niya sa meals niya, gabi pa lang pinaprep niya na yung meals niya. And then yung training niya, syempre, priority niya pa rin yung studies niya kaysa sa prep. Okay? Pangalawa lang yung competition. Okay? Pero makikita niya sa condition niya kanina, talagang namamanage niya pa rin ng maayos, nakapagpa-condition pa rin siya ng maayos. So, saludo sa'yo, Dre. Alamin din natin si Dre kung ano yung pinaka-challenge as a student pag nag-prep. Pinaka-challenging as a student kapag nag-prep is siyempre yung budget. Kasi student ka lang eh. Mag-iisip ka kung paano mo ibabudget yung pera mo kapag ka nag-prep ka. Siyempre kasi kapag ka nag-prep ka, mag-hire ka rin ng coach and yung mga meals mo pa. So, ayun talaga. As a student, pag nag-prep si Dre, sarili niyang pera yung ginagamit niya para makapag-prep ng meals. Yung registration niya, yung tanning niya, lahat. Pag nag-workout din siya sa gym, siya din yung gumagastos. Kaya, napakahirap na sa student na ikaw gagastos, ikaw mag-prepare ng lahat. Okay? Kaya, napaka-proud ko dito sa batang ko kasi hindi biro yung ganun na prep. Kasi ako, nag-prep ako ng first competition ko, may work na ako. So, kayang-kaya ko na gumastos para sa competition. Pero siya, as a student, talagang mahirap yun. So, ito naman si EJ. So, introduce mo naman sa iyo. Ako pala si EJ, may full-time work, tas aside from that, yun, off-season ko, kasi plan ko mag-compete soon, tapos yun, aside from that then, natuturo ako dito sa MNA. So yun, naka-off-season ngayon si EJ, okay? So, ano yung maintenance calories mo? Dati, start tayo ng 2-1. So, 2-1. Pero ngayon, ano yung intake mo? Nasa 2-5-7. So yun. So kung 2-1 yung caloric maintenance niya, and then 2-5, naka-2-5 siya ngayon. So, isa lang yung ibig sabihin nun. Okay? Naka-caloric surplus siya ngayon. So, ang goal na kasi ngayon, this off-season is to gain lean mass as much as possible. Tanong ko lang din bro, paano mo minamanage yung pagiging full-time employee and then bodybuilder and fitness coach? First na gagawin mo dapat is plan ahead. So, morning pa lang niluluto ko na agad lahat ng meals para hindi ka na gahol sa oras. Pagka may kailangan ka, kakain ka na lang, then hindi ka na mahihirapan na magluto pa at mag-prep. So yun yung goal ni EJ is 2022. Palaki as much as possible mag-gain ng weight loss. Okay? So bro, ano naman mabibigay mong tips sa mga planning to fit in the future? Kailangan kasi mas matagal yung preparation since natural tayo, tapos plan natin mag-compete. So, kailangan din na dahan-dahan din yung pag-angat ng calories. Hindi dahil naka-off-season ka is pwede mo na kainin lahat or mag-over ka na sa calories mo kasi ang mangyari, magsasobrang mataba ka naman. So yun, dapat mag-stick ka rin sa calories na binigay sa'yo ng coach mo and then yun, sunod lang sa proseso at sa mga nilatag niya. So ito naman si Joe, magko-compete din siya for natural bodybuilding. Tanong ko lang din kung ano yung calorie intake mo, cardio mo, days, prep. Calories ko is 1.9, tapos weekly cardio ko is 1,000 calories. 1.9 yung calorie intake niya, and then yung cardio niya is 1,000. Okay? So, mapapansin nyo, hindi sila pareho ng
caloric intake and then cardio ni Dre. Okay? Kasi si Joe, unang-una yung age niya, yung weight niya, yung height niya, yung experience niya sa training, iba na compare kay Dre. Then at the same time, mataas yung activity ni Joe everyday. Nga pala sa mga nagtatanong, si Joe ay isa ng daddy. Okay? Isa na siyang daddy and then at the same time, bodybuilder and then businessman. So, tanong natin siya kung paano niya minamanage yun. Priorities lang, sunod lang sa plan ni Coach. Pag may free time, doon ko nahahati yung family time. Bilang isang dad, okay, kasi yung baby niya is bata pa, so dumededi pa yung baby niya. So, hindi biro na napupuyat ka, nagpe-prepare ka ng dede ng anak mo. Di ba? Tapos, nagpe-prepare ka for competition. Isang challenge kay Jock bilang isang bodybuilder. At the same time, yun nga, yung topic natin, calorie deficit. Naka-calorie deficit siya kasi ang maintenance ni Jock is 2-2. Okay? So, naka-1-9 lang siya and then meron pa siyang cardio. So, yun. Ito ko natatapusin itong vlog na to. Sana may natutunan kayo and sana naging inspirasyon yung mga taong nakasama natin sa vlog na to. Kung student ka, full-time employee ka, and daddy ka na, so hindi yun hadlang para hindi mo magawang makapagpakondisyon at saka makapag-prep. Kailangan mo lang malaman yung priorities mo, time management, at talagang kailangan mong gustuhin talaga na mag-compete. Kasi sabi nga, pag gusto, may paraan. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe. Hanggang sa muli. Peace.